Kape tayo guys, kape tayo. Kape tayo sa gabi na, sige. Walang kasawaang kape. Matanghali kape, maggabi kape, madaling araw kape. Wala eh. Doon sa nagsabi na doon sa mga nagsabi na kuripot daw ako. Tunay naman talaga yung kuripot ako, guys. Dati pa. Marami na sabing kuripot ako. Yes, I love being kuripot. Kasi mahirap mag-budget ng pera, guys, pag konti lang. Diba? Kung gastos ka ng gastos, para saan ang paggastos mo? May gina yung magkuripot ka in a good way. Marami kasing yung mga mayaman nga, kuripot nga. Yung amo ko nga dun saan ba yun? Sa Manila. Ang yaman yun nila, guys, pero ang kuripot nila, ha? Imagine, nag-uulam lang kami ng kikiam. Lagi lang kikiam, kundi kikiam munggo. yun ang lagi niya pinapaluto sa akin kasi ako yaya ng anak niya na masukan ako bilang yaya. Dalaga pa ako ng time na yun. Tapos lagi pinapaluto sa akin munggo. Hindi ako nakain ng munggo. Nagluluto lang ako ng munggo. Hindi ako nakain. Sabi ko sa isip ko, idalaga pa ako nun eh. Wala pa ako sa yung hindi ko pa alam yung tamang pag-budget ba. Siyempre dalaga pa tayo. Gastos dito, gastos doon, di ba? Sabi ko, bakit kaya sila magkukuripot eh? Ang yaman-yaman naman sila. Kasi judge yung babae, tapos yung lalaki police. Tapos yung anak ng si Jero, yun ang inaalagaan kong 8 months pa lang hanggang 2 years old, yung bata ako pa nag-aalaga. Kaya malapit sa akin yung batang yon, yung si Jero. Mayaman sila, guys. Tapos ang kuripot nila, hindi nga sila mahilig magkain sa labas. Oo, magluluto yan si ate, yung amo ko. Minsan lang talaga sila nakain sa labas. Kung lalabas man sila, mag-grocery, pang isang buwan na yon. Kasi sila compound sila nakatira. May compound kasi sila, guys eh. Yun. Tapos, hindi sila palalabas lagi. Naisip ko, bakit yung kuripot ng mga to? Ang yaman-yaman na lang. So, ganun pala yon na, ngayon ko na-realize na, ang pagkukuripot pala, depende yon. Depende kung saan ang pagkukuripot mo. Kung naman sa tama yung pagkukuripot mo, di go. Ako, inamin ko kuripot ako. Sabi nila, balik yung mga damit ko, balik daw, mga suot ko, ulit lang daw. Okay lang yun. Sa bahay lang naman ako eh. Hindi naman ako nag-opisina. Tsaka anin mo naman yung damit na madami. Madami akong damit, guys, pero ang iba, namimigay ko na. Ang iba, sinako namin. Mapabayaan na sa labas, na basta sa ulan, tinapon. So, anin mo naman yung mamahaling mga gamit, mamahaling sapatos, mamahaling bag. Magmukha lang siyang mahalin kasi marunong kang pumili eh. Okay, ito mga hindi yan tunay, guys. Marunong talaga ako magtingin ng parang tunay, pero yan tunay. Kaya sabi nila, ulit lang daw yung mga damit ko. Ang kuripot ko daw, okay lang yun. Walang masama sa pagiging kuripot. Anin mo naman yung bili ka ng mahal na cellphone. Kung para saan naman cellphone mo. Kung hindi mo gagamit yun sa business ng cellphone mo, maglalaro ka lang ng games, online games mo lang, panonood mo lang Netflix, panonood mo lang na TikTok, panonood mo lang sa YouTube. Tapos ang mahal-mahal na cellphone mo, hindi kumikita, di ba? Aanhin mo naman yung branded na bag mo, di ba? Aanhin mo naman yung sapatos na napakamahal-mahal. Matatambay lang din yan. Pagdating ng araw, iipisin, hindi masisira. Hindi bibili ka na ng mumurahin. Ganon din naman yun. Nasusuotin, mapuputikan, madudumihan, lalabhan. Pagkalaba, bago na ulit. Diba? Kung gusto mo maging bago ulit sa sapatos mo, labhan mo lagi. Basic lang ba? No. Ba't kailangan po bumili ng mga bagay na napakamahal? No, diba? Kung ibili mo din sa mga bagay na mahal, ipunin mo na lang. Diba? Ako proud ako. Pag sinabi na akong kuripot ko, proud ako doon kasi tunay naman talaga. Kuripot naman talaga ako, guys. Guys, even dito sa bahay, ako ang nag-budget dito. Kung anong pagkain dyan, yun na yun. Kung magluluto man ako, kung bibili man ako ng masarap na pagkain, swerte. Ibig sabihin, may extra money na pambili ng masarap na pagkain, masarap na ulam.
Pero pag wala, yun na, pagtiyagaan natin yun kung anong meron sa mesa. Kasi yung mga anak ko guys, nanay ko talaga. Even kape, nagkukulam kami ng kape ha. Yung mga anak ko, hindi yan sa ulam. Yung mga anak ko, hindi yan maarte sa ulam. Si Kiela, hindi ganong nakain ng gulay. Pero pag sinabing kape ulam, nakain talaga yan. Kung ano meron dyan sa ihanda ko sa mesa, yun na pag anuhan namin. Diba? Hindi kami yung araw-araw masarap ang ulam. Isang putahe nga lang, ilan kami guys, ako, mister ko, anak kong panganay, si Kiel. O 5 nga kami, o 7 kami lahat, kasi meron na kaming mga alagang hayop. No? Pusa at saka aso. O diba? So 7 na kami lahat. So 7 kaming kakain sa isang araw. Isang ulam lang kami guys ha. Isang putahe lang kami. Pinagkakasya namin yon. Pero hindi alata sa katawan ko no, kasi ang taba-taba ko. O, diba? O, napagkasya namin yung isang putahe na yun sa 7. O, sa iba kasya ba yon? Diba? Hindi. Nasa kasi, nasa tamang pag-manage kasi yan. Nasa tamang yan. Kung i-train mo yung mga anak mo na yun lang talaga, hindi na maghanap ng pa. Yun na yun. Hindi na sila magtatantrum na gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Kung may extra na pera, why not? Bili. Kung wala, edi wala. Yun na yun. Diba? Walang masama sa pagiging kuripot, guys. Tandaan niyo po yan.